ng taong ito. So, nakita nyo at tatagpuan ninyo ang inyong sarili sa fellowship, sa panambahan, sa isang magandang bagay. Kasi at least, meron tayong pagkakilala na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng taon na ito. Huwag kayong mag-alala, bibigyan sana kayo ng maraming taon hanggang sa makita ninyo ang inyong sarili ay senior citizen na rin. Oh, di ba? Di ba lagi yan pag nag-birthday? And many more birthdays to come. Di ba? Kapag nakarating na kayo ng maging senior citizen na kayo, eh sana more birthdays to come. Di ba? Ayan, may bote. Okay, so New Year na. Ano ang nabago sa buhay nyo? Meron na kayong bagong sapatos, bagong damit, bagong hairstyle. Bago lahat eh. Maraming bago eh. No? So, kadalasan ay marami sa atin yung mga nakita yung kanyang mga kakulangan nung nakarang taon. So, marami tayong gustong baguhin na hindi lang yung kalendaryo na nakalagay doon nakasabit sa ating bahay. O kaya yung table calendar na nakalagay doon, tinapon na natin yung 2013, wala na yon. Nakalagay na doon yung 2014. Pero pagharap mo sa salamin, ano yung nabago sa buhay mo? So hanggang ngayon ba, pinagtatrabahuan nyo pa rin yung mga gusto nyong baguhin sa buhay nyo? Kasi meron tayong mga kaugalian na may mga New Year's resolutions. Kasi kapag you reflect on the past year, sabi na, ang dami kong nakaaway ng 2013. Ano ba ang problema sa akin? Nakita mo na ang sungit-sungit mo. Konting diferensya, ang laking problema na ako. Sabi, babaguhin ko yan. Babaguhin ko yan. Hindi na ako magiging masungit. Ano, di ba? Meron ang kwento eh. Ito yung kwento. Merong asawa na matagal silang naging boyfriend at saka girlfriend. Sino sa inyo mga mahilig sa ang tawag doon? Long-term na relationship muna bago magpakasal. Eh, kilala nila ang isa't isa. Eh, kaso yung lalaki ay gwapo. So, ang resulta nun, lapitin, di ba? Mabait pa. Diba? Walang bisyo, magandang lalaki, tapos athletic ang katawan. Nakikita niyo yung sa salamin pag umarap pa kayo mga lalaki, yung ganun tsura. Wala. Medyo athletic, maganda pangangatawan, magandang lalaki, talaga mabait din. Eh kaso masyadong lapitin. Kaya nasanay na yung kanyang 5 years na girlfriend na gano'n. Kaya lagi niyang chinecheck. Lagi niyang, siyempre gano'n eh, kapag matagal na, nagkakaintindihan na yan. So, naiintindihan, kaya lagi niyang chinecheck yung kanyang boyfriend hanggang sa magpakasal na sila. Eh, kasal na sila. Chinecheck pa din. Kasi nakasanayan na eh. May isang linggo na nagtatrabaho yung lalaki. Maganda rin ang buhay nila eh. Yung babae nagtatrabaho din, pero hindi kasing gaanong sobra trabaho ng lalaki. Isang umaga ng linggo, biglang nagtatalak yung babae na naman. Galit na galit siya. Sobra ka na naman. Di pa tayo kasanong, ganyan ka na. Diba? Ano naman yan? Mula nang pinakasalan kita, wala na. Anong wala na? Pinakita ng babae, ganyan kahabang buhok. Anong buhok na to nakuha ko sa passenger seat ng kotse mo? Ako, buhok. Meron mga ganun makain. Yung sobrang kaninong buhok to? May babae ka, ano? Sabi niya, tiyan mo to, hindi mo makukuha sa passenger seat ng kotse mo to kung walang sumakay na babae. Sabi niya, teka, wala akong maraming mga kasama sa opisina sumasakay dyan eh. Sabi niya, hindi. Sabi niya, babae mo to. Eh, total, gano'n naman nung hindi pa sila kasal.
Galit lang. Dumaan, sabi niya, sobra naman yung asawa na nga kita, pinagdududuhan pa ako. Sabi, paano nga napunta ang buhok na ito? Buhok ko kasi yan niya eh. After 1 week, linggo na naman, galit na naman, mas matindi ngayon. Sabi nung lalaki, teka, nakalimutan ko pa ng ipa-cleaning. Sabi niya yung kotse ko. Dahil nakakita na naman yung asawa niya ng mas mahaba, no? Doble. Imposible, sabi niya, yun din babaeng yun ang mayari nito. 1 linggo lang, humaba na ng doble yung buhok niya. Ibang babae na naman yan. Ewan ko kung yung mga babae, mga asawa pang gano'n. Eh di, sabi ng lalaki, tinanggap na lang niya lahat ng salita ng babae dahil matagal na yung sweetheart yun eh. Sabi niya, next week, sabi niya, bago ako umuwi, papaklining ko na talaga yan. The following weekend, pinaklining nga niya. Sunday morning, naku, ginising na lang siya na malakas sa sampal. Malakas na sampal, gumising sa lang, bakit? Sabi niya, sobra ka na, hindi mo na makakaya ito. Bakit? May buhok na naman ba? Wala! Oh, sabi, wala naman pala eh. Anong ginagalit mo? Yung nga, galit ako. Sabi na dahil, pakibabaeng kalbo, pinatulan mo na. Walang buhok, kinakita, kalbo na yung babae. Okay, New Year's resolution. Anong gusto yung baguhin sa buhay niyo? Okay. Ito, New Year's resolution na I would suggest. Usual. Number 1. Stick to budget, yung mga marami ng utang dyan. At marami ng installment. Bawasan yung mga liabilities nyo. Well, these are good New Year's resolutions actually. Enjoy time with the family. Yan ang mga single parent ngayon. Yung mga nagsabing Pasko na naman, wala pang biyanan. Yan ang New Year's resolution niya. Find your soulmate. Ito naman yung iba na laging nasusulog ang kanilang dibdib. Pag natutulog, ayaw ko na talaga. Pero hanggang noong pang 2000, yung sinasabi yun. Or find a better job. Ito, magandang resolutions to. They really are good for us. Because you stop to learn, you stop to grow. To volunteer na kailangan natin yan sa church, lalo na. And get organized. Kasi kung titingnan natin yung buhay natin, lalo yung bahay natin, lalo yung buhay, masyadong magulo. So, sabi natin, ngayong taong ito, I will put things in order. First things first. At yung pinaka-importante will be the top priority, hindi yung mga the least important ay siya inuuna ko. Ito yung madalas natin ginagawa. But, actually, ano ba yung dapat natin gawin? Now, let's open our Bibles to the book of Romans, chapter 12. Yung verse 1, ganito ang sabi niya, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Love must be sincere. Hate what is evil. Tatakbo tayo sa verse 9. Be devoted. Hate what is evil and cling to what is good. Be devoted to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking in zeal. Ibig sabihin, huwag kayong manlulupaypay. But keep your spiritual fervor serving the Lord. In serving the Lord. Now, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Ano niya? Be joyful in hope, but patient in affliction. Huwag kayong mag-alburuto kapag mayroong mga dapat pagtiisan. And then share with God's people who are in need. Practice hospitality. Bless those who persecute you, which is, again, bless those who persecute you. Hindi sabihin, yung mga ng problema sa buhay ninyo, bless nyo. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice and mourn with those who mourn. Panginoon, kami po tumatalangin ngayong umaga. Talangin kami, Panginoon, nagsusumamo
na mangusap ka sa amin bilang unang biyernes ng aming 2014. Panginoon, iniaalay po namin sa iyo ang aming buhay at ang araw na ito upang makinig ng iyong salita at mag-alay ng lahat-lahat sa amin upang ang pangalan mo ay lalo pang madakila at ang buhay mo at ang kapangyarihan mo ay magningning sa aming buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so nagsimula na. This is the third day of 2014 and everything starts where? Ito sasabihin natin. It all starts from here. Saan ba nagsisimula? Dito. Kung saan ka nakaupo nung January 1, nung 1 o'clock or 12:01 ng January 1, that is where everything starts. Diyan nagsisimula ang lahat. Subalit kung titingnan mo ang lahat ng mga nangyayari sa buhay mo, babalikan natin yung salita ng Diyos at sasabihin natin, dito dapat nagsisimula ang aking buong taon sa salita ng Diyos and in the presence of God. In the Word of God, in the presence of God, by the power of the Holy Spirit of God, that should be the starting line of our 2014. Now let's talk about the starting line of an effective Christian life. Paano ba natin sisimulan upang sabihin natin na ang aking buhay, may it be a church life, a professional life sa aking trabaho, a family life, or a single life? Yung mga ayaw pa nang lumagay sa magulo, nananatiling single pa. Yung mga gusto ng kaguluhan, hindi ayaw nang maging single. Okay? So, saan mo sisimulan ang nais mong buhay? Where are you going to start that life that you have planned for para 2014? Starting line. Paano bang karera ito eh? May starting line, may finish line. Kaya, if you draw a line on yourself and say, this is where I will start my life of 2014 and that is where I'm gonna finish. Doon ko tatapusin naman kapag December 31 ulit ng 2014. Then, well, it helps for you to find some things and to set things in life upang iyong aabutin. So, ang tanong ay ito. Nagkaroon na ba kayo ng resolution? I suggest make it motivation. Because the resolutions are just there from the papers. But if you put your things, transform all your resolutions na sasabihin mo, let this be my self-motivations for this year, then you're going to accomplish something. So, basahin nyo lahat. Resolutions are made for the papers, but motivations are written in the heart. Diyan, isinusulat natin ang lahat. You can transform your resolutions to become your motivations because self-motivations are by far more forceful than resolutions. Kapag outward lang ang mga resolution mo, let it be inward, and once those resolutions become an inward subject of your life, naging kabahagi ng buhay mo, they become your motivations in life. Ito yung mga, kumbaga sa kotse, ito yung gasolina ng buhay mo, ito yung the fuel of your life that makes you go fast and go slow when you need to go slow and when you need to go fast. When the time needs, you need to rest and you need to relax, but sometimes you need to go fast. Dito mo makikita, the motivations are there. Ito yung gamit ng mga self-motivations mong sasabihin mo, ito ako, ganito ang gagawin ko, and I'm going to do it religiously and within my heart, not only outwardly on the papers. Okay? Motivations. Meron ba kayo ng ganon? Nung nakita nyo nakaraan ng buhay niyo, sasabihin mo, hindi na uubra sa akin ngayong 2014 yung mga bagay na yun. Hindi ko na gagawin yun, and I am resolved to do this. Diba? Ganon, diba? Para kayo nagkakaroon ng sarili nyong batas. Para kayong nagiging congressman ng sarili nyong distrito. Ng buhay nyo. I will draft a law, I will pass a bill on myself, and I'm going to accomplish it in this year, 2014. And it will go on the rest of my life. Okay, so, New Year. May New Year din kaya sila, Pastor Pablo, no? Iniisip ko nga ibabasa ako ng Biblia. Okay, Pasko, nakita ko sa Biblia. Yung mga apostles kaya nag-celebrate din ng Pasko. How about New Year? Ganito rin kaya, kasi ang tinusunod din na noon, let's say, ang Gregorian calendar, di ba? Pagka yung emperor, ay binago niya yung kalendaryo, yun ang susundin. Itong sinusunod natin ay kay Pope Gregory ito eh. By the year, ilang daang taon na yun.
So, kapag kaya nag-New Year sila, ay, ano kaya ginagawa din ng mga unang mga mananampalataya, unang mga Kristiyano? But in the Bible, we can see and we can read that there are things in life that we have to resolve to do or we commit to do as a self-motivation. Number one, tingnan natin. Ang una na dapat na motivation natin that I would suggest to you is this. I will worship with all my heart. Ito dapat yung isa sa mga motivations natin. Ako ay sasamba sa Diyos ng buong puso. Tapos na yung mga araw na observer ako. Tapos na yung mga araw na ako'y bisita lang sa church. Tapos na yung mga araw ng 2010 na ako'y nag-o-observa lang at parang nakikiramdam. Kalimutan nyo yan. You're just a spectator on the door. Get into that room and be a part of the worship. I will worship with all my heart. Ito yung sabi ni Paul. Kailangan gawin nyo ito. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Now, what is worship? Yung ba yung nakataas ang kamay, tapos ay lumuluha siya, kumakanta siya ng mabagal na kanta. Tapos unti-unti siyang naaalala niya yung mga malulungkot na buhay niya, and then nagsisimula na siyang umiyak sa Panginoon. Kaya, worship kaya, naalala niyo malungkot eh. Nakala natin, worship is just like that. Ang worship ay yung pupunta ka sa church, kakanta, tatas ng kamay, makikinig. It's that the exact point of worship, the exact completion of worship in your life. No, it's not. Hindi yan. Hindi yan. Kasi sabi ni Paul, this is your worship. You present your bodies as living sacrifices. Ialay mo yung katawan mo. Take note. Bodies. It's not your money. Kasi kapag inalay mo yung body mo, kasama na rin yung nasa bulsa mo, di ba? Sabi niya siguro, ay, body naman pala ialay ko. Hindi, huwag na naman mag-offering. Teka muna, saan mo nakatago yung pera sa bulsa mo? Ialay mo na rin, kasama na rin sa body mo yan eh. This is your spiritual act of worship. Now, here it is. Love must be sincere. Tama na yung beso-beso kapag pumasok sa pintuan ng Diyos, pero sa loob-sulba, ito na naman siya. Tama na yun. That's the thing of 2013. Ito na naman ang problema sa buhay ko. Hello, God bless you. Sana makatulog ka ng mahimbing at di ka gumising. Makita ko sa mga Facebook gano'n, nung may kagalit, pagpalain ka sana ng Diyos at sana makatulog ka ng mahimbing. Sabi ko may kasunod yan na hindi ka na magising. Ganon yung mga galit na tao, di ba? So tama na yun. No, tama na yun. Love must be sincere. Hate what is evil and cling to what is good and be devoted to one another. What that means is that worship demands a sacrifice of one's body. Ibig sabihin yan, whatever your body can produce, whatever your body can do, do it for the Lord. Yan dapat ang gagawin natin. It's just the way we dedicate our body. Saan nyo ba ginugugol ng matagal ang iyong katawan? Where do you spend most of your times using your strength and everything in you? Saan nauubos lahat ng kakayahan mo, ng katawan mo? Is it for the Lord? Is it for the glory of the Lord? Well, sa trabaho, fine. That's for the glory of the Lord. Because you are earning and you are sending money to your family. Nagpapadala ka, kaya ginugugol mo yan, you are spending it, and ginagamit mo lahat yan. That's for the glory of the Lord. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi lang yung, it's not about coming to church and raising your hands, at tatalon ka, papalakpak ka. Well, kasama yan. That's also giving your bodies, but the more deeper meaning of sacrificing your body is that whatever your body can do, do it for the glory of God. If that is to work, kung yan ay magbuhat dahil malakas ka, then gawin mo para sa pagpupuri at sa pagsamba mo sa ating dakilang Diyos. That's what it means. Yung ialay mo ang iyong katawan upang maging pagsamba sa dakilang Diyos. Now, it's that. Now, worship doesn't only need sacrifice, it also commands submission to the brethren, submission to one another. Di ba sabi niya, be devoted to one another in brotherly love. Hindi lahat ng nagsasubmit sa'yo kahit kailan hindi ka nagsubmit. Lahat ikaw ang nasusunod. Lahat ikaw ang inuunawa dahil alam nila na maisip pasensya mo.
Tama na yun. That's a thing of the past. Gawin mo nga na, that is a thing of the past. Yan ay 2013 na yan. Ganyan ako. This year, hindi na. I will accomplish things that God wants me to accomplish. I will submit because worship commands submission to the brethren. The way we deal with our brethren. Paano? Kalimutan nyo na yung inyong mga superiority complex. Kalimutan nyo yung mga inferiority complex. Kalimutan nyo na lahat ng mga bagay na maglalayo sa iyo sa iyong mga kapatid sa Panginoon. Those are things in the past. Yun na yun, mga nakaraan na yun. Diba? 3 days ago. Or maybe 3 days ago, but December 31, sabi natin, I will leave behind the issues and the hot issues of 2013. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Iiwan ko na lahat yung mga grudges. Sa Facebook, ang dami ko nakikita. I will leave the grudges of the past. Sabi ko, buti natuto itong taong to. Nung makilala kong sino, may kaaway pa rin naman. 3 taon na. Well, ganun din naman. Tinanong pa, kilala ko to ilang taon nang kagalit niya si ganito. Tapos magpo-post siya ng gano'n. I'm now resolved to leave the grudges of the past. Come on, it's 2013. Say it with your heart. I will worship with all my heart. Pwede niyo bang sabihin yan? I will worship with all my heart. Buong puso yan. Yan ang worship. Now take a look at this. How one describes worship. Nakakala natin minsan, worship is just singing the song that we want. Para tayo makatalong. Para tayo makataas ng kamay. Now, when the music includes one of your favorite, you say it's good. Pag hindi natin kursunado yung music nila, ayaw natin sa girls nila. No, worship is more than that. Now, this will teach us what worship is. Bruised and cried, showing them God is love, and God is just. Forever. Di ba ganyan tayo minsan? Worship para kung ano yung patatanggap natin. Worship. It's about giving your lives to God. That is worship. Undeserved life have I been given through Christ crucified. Pangit ang worship dahil nag-feedback ang mga instrumento. Worship is not about entertainment, lights or sound. It's not about us at all. Because it's all about God. Worship is not about us. Yung pupunta tayo, worship ako ng doon dahil i-bless ako ng Diyos. No, it's not that. Hindi ganun ang worship. Worship is that, katulad ng sabi ni Habakkuk, even there's no
harvest in the field, even there is nothing in my house, even there is nothing in the fields for me to feed on, kahit wala na yung lahat ng aking mga pangangailangan ay hindi magkaroon, kahit na ang katawan ko ay maupos at manghina, kahit na maubos ang lahat ng aking ari-arian. That's what Habakkuk was saying. Yet, will I trust in the Lord, I will come to Him and worship Him. Now, what is worship to you? Yung bang pumupunta ka dahil gusto mong mapunta dun sa presensya ng Diyos upang tumanggap ka ng isang napakagandang spiritual na pagpapala. That's not the real essence of worship. Worship is when we come together and we offer everything that we have for the glory of God. That is worship. Kala niyo siguro ang audience ng worship ay yung mga tao at yung mga performers ay mga nandun. We are all performers in worship. We only have one audience and that is God. Ganon tayo sumasamba. And it's not only when we sing, when we shout, and when we dance, and we celebrate. It is when we step 1, step 2, and step 3 every day. Take those steps every day and offer our bodies the way we speak. Hindi ka pwedeng pumunta dito na, Panginoon, sinasamba kita. Pag-uwi mo naman, nakikipagsampalan ka. Hindi ka pwedeng, ang labi ko, Panginoon, ang mga labi ko ay papuri, ihaalay sa'yo. Pag uwi mo, mura ka naman ng mura doon sa mga tao. Kaya yung mga kasama mo sa trabaho. Lagi Panginoon, dinadakila ka, nagsusumamo ako sa'yo. Paglapit ng mga cleaner sa kumpanya ninyo, ang tuhungit-sungit mo. At tinawa, naku, ang makapabaho rin niya. Ano na yun? Pero that's not worship at all. Hindi ba ganun tayo minsan? We come and say a lot of wonderful things, sweet things to the Lord. And we go out there, nagsasabi tayo, kapaitan naman. Bitterness and anger and everything that is unpleasant to the Lord. That's not worship at all. Worship is when you offer your bodies. When you say, praise the Lord, you go out there and bless people. Okay? Because the main purpose of God in giving us life is, number 1, to worship. Ano sabi ni Rick Warren? Why are you here on earth? What's the purpose of that? One thing, worship. Pangalawa, let this be a motivation in you, self-motivation. First, I will worship with all my heart and I will work with all my mind. Tama na yung medya-medyang trabaho. Diba? Yung mga nakita mong yung company nyo ay hindi gaanong hindi napapansin yung mga overtime. Hindi nagbabayad ng overtime. Papasok ako late. Okay, may dahilan naman, di ba? May dahilan. But take this as a self-motivation. I will work with all my might. Magtatrabaho ako sa lahat. Ibibigay ko ang lahat ng aking kalakasan. If it is serving, sabi ni Paul, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Never be lacking in zeal. Ano yung zeal na ito? Ito yung if you go back to the word of that in the original text, ito yung zeal. Ito yung kapag kasumigaw yung isang general na lulusog tayo, kahit pagod na pagod yung mga sundalo niya, babangon at lulusog sila. That's the zeal that God wants us to have. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Nasa paglilingkod mo sa Diyos. It's not about yung dinumero na paglilingkod. Teka muna, gigising ako. Ganito, ganyan. Napagod na pagod ako. Ito na naman, susundo na naman ako. Ganyan, papas. Magbibihis naman ako ng maaga, gigising na naman, Friday na naman para, ano ba yan? Sana, Webes pa lang. Diba? You're not working with all your might. Half-half, medyo nos-nos ka lang. Now, let us commit to this. Come on, let's say it. I will work with all my might. Sige, sabihin nyo nga, I will work with all my might. Sa lahat ng kalakasan mo, lahat ng puso mo, ibibigay mo upang ikaw ay magtrabaho. Amen ba tayo dan? Amen. Kaya lang, marami sa atin mga ganito, duty ko, 10 to 6, gabi. Kaya, para bang pagpasok mo ang bigat, pumasok pa doon sa Kalbaryo. No, that's not working with all your might. See, working with all your might is this. You have to turn your workplace to become your pleasure.
ay, hindi mo na mahintay na pumasok, hindi ka malilate pag ganyan. Hindi ka kailanman malilate o kaya hindi ka kailanman magre-reklamo na sumobra ka ng 5 minuto kapag ganyan. Because you look at your workplace or your work to be a place of pleasure. Yung bang, doon ako masaya habang ginagawa ko ang aking trabaho. Yan. Kapag ganyan ang attitude mo, then you will be working with all your might and with all your strength. Because you are turning your work or your workplace into a place of pleasure. So, do your work as if it will make your day. Na para bang, ay, bakit kaya siya nagbigay ng holiday? Naku, mas masaya ako dun sa trabaho. Wala yata na gano'n. No? Ay, holiday, salamat, binigyan ako ng off. Ay, at least may iwasan ko ng 2 araw. January 1 and January 2, may off kami. At least, naku, hindi ko makikita ng lahat ng nakakailis doon. Para bang ang tingin natin sa trabaho ay isang lugar na tayo nagpipinitensya. Di ba? Nagsasakripisyo, nagpipinitensya upang sa dulo ng buwan ay tatanggap tayo ng isang sweldo na galit naman tayo pag tinanggap. Ito lang. Yan din lang naman ang pinirmahan mo eh. Nagre-reklamo ka. Di ba ginagawa natin ang lugar ng ating trabaho, ang lugar ng ating pagdurusa at ng miserableng lugar. Now, turn that into a place of pleasure. Turn that into a place where you can say, pag nandun ako, parang lumalakas ako. So that you will be working with all your might. Then, you will turn your work to become your passion. Ito na yung trabaho mo, yun na yung passion mo. Ibang, ang uri ng trabaho mo ay kabahagi na sa buhay mo, and that fuels your life na kapag wala na yung ganyang trabaho, ay para bang titigil sa pag-ikot ng mundo. Yan, ganyan dapat. If you want to work with all your strength and with all your might, look at your work to be a place of passion. Nandun yung damdamin at yung lahat. Ito para bang pag may ikukwento ka sa iba, ay unang ikukwento mo kung ano yung uri ng trabaho ang ginagawa mo. When that becomes your passion, it's not only a pleasure but a passion. Do your work as if there's no other day. Para bang wala nang ibang araw na darating upang gawin mo yung trabaho na yun. Kapag gano'n ang attitude mo, you are working with all your strength and with all your might. Yung para bang, papasok ako, may gagawin ako doon. Kailangan tapusin ko ngayong araw na ito yun. Kasi kapag hindi ko natapos yun, you will not be feeling okay. You will not be feeling satisfied kasi hindi mo natapos. Iba ito yung yung trabahong arawan na papetik-petiks lang. Pwede niyang tapusin ngayon, hindi wala na akong gagawin bukas. Ay, iba. Parang yung iba sa ministry daw, ganun eh. Ang tinatapos hindi trabaho, kundi kontrata. Okay lang, mahaba trabaho eh. Okay, mga mekaniko, okay, baklasin ngayon, kabit bukas. At least may trabaho. Diba? May ginagawa, para makita may ginagawa. Wala nang ginagawa, baklasin uli. Tapos, kabit ulit, kinabukasan. Waste of time. Gawin nyo ang trabaho nyo na para bang walang darating na bukas. Tingnan nyo kung ang resulta niyan. So, I will work with all my might and with all my strength. Ganyan dapat yung ating motivation na magtatrabaho tayo na para bang wala nang darating na bukas. Alam nyo ang gumawa niyan? Merong isa sa mga taong gumawa niya na become famous. Pero patay na nga lang siya kasi alam niyo, any day ay darating ko. Parang wala nang bukas. When he learned about that, pakinggan niyo yung kanyang speech, ang kanyang testimony. Kilala niyo yan, di ba? Very rich. For the past 33 years, I've looked in the mirror every morning and asked myself, if today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? And whenever the answer has been no for too many days in a row, gagawin mo ba yung gagawin mo? Alam mong yan ang huling araw mo? Remembering that I'll be dead soon is the most important tool I've ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart. About a year ago, I was diagnosed with cancer. I had a scan at 7:30 in the morning, and it clearly showed a tumor on my pancreas.
I didn't even know what a pancreas was. The doctors told me this was almost certainly a type of cancer that is incurable, and that I should expect to live no longer than 3 to 6 months. My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for preparing to die. It means to try and tell your kids everything. You thought you'd have the next 10 years to tell them in just a few months. It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family. It means to say your goodbyes. Alam niyo ba na mas lalo pang nag-boost yung Apple noong nalaman niyang siya ay may cancer na? Why? Because he lived one day at a time. Gawin niyo yung trabaho niyo na parang wala nang darating na bukas at tingnan niyo resulta. You will find it at the peak of your performance and the peak of day. Ganyan dapat tayo. Let this be our motivation. Ha? Wala lang papetik-petis. Kung iyang trabaho mo ay maglingkod sa Diyos, do it with all your might. Kapag ka ang gusto mong gawin ay trabaho para sa Panginoon, gawin mo ng buong lakas at lahat ng kakayahan mo, ibigay mo dyan. Forget about the things of the past. Yung mga medya-medya lang na commitment. Yung mga kalahati, subukan ko kung hindi. Kung hindi naman pala okay itong mga tao, no, forget about those half commitment. Do it with all your might. Gawin niyo sa trabaho niyo and you will see the big difference in your job. I will work with all my might. The main process of God in giving us a living is to work. Siguro, ang isip ninyo, tayo nagtatrabaho para magkaroon tayo ng buhay. Now, go back to Genesis. Binigyan muna sila ng Diyos ng buhay at ng kabuhayan, then they work. This is what God is doing to all of us. Akala natin baligtad. Everything that is in us, we have worked for it. We are working because God has given us a livelihood already. Anong sabi kay Adan? Adan, everything is ready. Go and till the ground. Improve it because everything is there. Ganyan ang magbigay ng Diyos. Hindi dahil sa kalakasan mo, ano pa man, you work for everything that you have. No, God has given you everything that you have and you start working on it. Ganyan ang ating Diyos. Hindi siya nahuhuli. Hindi siya pupunta, Panginoon, magpapakabait ako so that you will give me everything that you want me to have. No. God has given us everything that we have already. He has given us this life, this strength, this body, so that we can work with it and have a living upang magkaroon tayo ng kabuhayan. That's how God did it. The main process of God in giving us a living, work. Ang sabi ng kay Adan, work. Take care of the garden because I have given you the garden. Katulad ng sinasabi rin sa inyo, He has given you a job, He has given you a life, He has given you strength. Now you start to work. Pangatlo, ito yung huli. I will witness in all my plight, in all my catastrophe, in all my disaster, in all my problems. Ang ibig sabihin niyan, magiging patutuo ako ng Panginoon sa lahat ng aking mga miserableng sitwasyon, sa lahat ng aking mga kabiguan, sa lahat ng iyong lahat ng hindi magagandang bagay. In all your plight, sa lahat ng mga nangyari sa iyo hindi maganda, let God make you a witness in all of them. Ikaw pa rin yung patutuo ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pangalan. Okay, mahirap gawin ito. Sakala nyo lang. Kasi kapag dumadanas ka sa mga maapoy na sitwasyon, hindi ka nagiging witness ng Panginoon. Nagiging witness ka ng iba. Napapansin niyo yung lumalabas sa bibig mo iba, yung nakikita sa mukha mo hindi smile, yung mga nakikitang ginagawa mo hindi na angkop sa Panginoon, you are not becoming a witness if you face a lot of sufferings. But, take note, sufferings are God-intended. Tingnan nyo lahat ng mga naunang Kristiyano. Wala namang masenso sa... I don't see a lot. I don't see Christian leaders in the Bible who prospered materially and who did not have problems in life. Lahat sila ay ng problema ng gusto. So, if somebody comes to you and said, kapag pupunta ka sa Panginoon at lalapit ka sa amin at dadaling ka sa Panginoon, ang lahat ng problema ay masusunod, huwag yung paniwalaan yun. Walang nangyaring ganun sa Biblia.
They have problems. Sufferings. Kaharap natin, kalakip sa buhay ng tao ang sufferings. When sin entered into the world, sufferings follow. Now, sufferings that are inflicted by ourselves. Minsan, yung mga paghihirap natin dahil sa ating kagagawan. Hello? Amen. Di ba? Minsan, nagdudusa tayo dahil kapag pinag-aralan mo, dahil sa sarili mong kagagawan. Dahil sa kalokohan mo, kaya ka nagdudusa ngayon. Dahil sa kapabayaan mo, kaya ikaw ngayon ay naghihirap. Dahil pasaway ka noon, dahil ikaw ay hindi sumusunod sa magulang, ikaw ngayon ay kayod na walang papupuntahan. The result of our sins and our mistakes, our wrong decisions. Kaya tayo nagdudusa. Pero hindi lang yan. Hindi lang ganyan ang origin ng ating mga pagdudusa. There are also sufferings that are imposed by others. And these are the effect of other sins and deeds. Yung mga pagkakamali, kasalanan ng iba, minsan naapektuhan din tayo. Napapansin nyo doon sa Doon sa mga balita, dahil sa isang lasing na driver, na milyonaryo, o ganyan, wala siyang pakialam, nakapatay siya ng ilan. Dahil sa antukin na driver, nahulog ang bus. Well, others misdeeds, others mistakes. Pagkakasala, pagkamali ng iba, nadadamay din tayo. Well, life is just like that. Huwag mong sabihin na iiwas ka ng Diyos sa mga ganyan. Kasama tayo lahat yan. Ang buhay ng tao ay kasama lahat yan. But, my friend, I want to tell you, whatever it is, it's still a suffering, and God approved that to come into your life. Kapag lumumroblema ka ngayon dahil sa kapatid mo siguro, o dahil sa magulang mo, dahil ano pa man yung dahilan, o sino man may kagagawa niyan, mayroon kang kabigatan, but God wants you to have that because they are all God intended. Lahat ng bagyo na darating sa iyo, lahat ng masasakit na darating sa iyo, ay inaprubahan ng Diyos. And they have a great purpose. And that is to make something good in you. Ngayon, alam nyo ba, sino sa inyo ang nakasuot ng pearl? Sino sa inyo ang may pearl? Walang makakayang bumili? Pearlan. Now, original pearls, you know how pearls are made? A pearl is created by an oyster or mollusk, quite by accident. Pearl-producing oysters are simple creatures that languish in water and feed on plankton. Occasionally, while the mollusks passively feed, a grain of sand or parasite will lodge itself inside the soft inner body of the oyster, causing its host great discomfort. Unable to expel the intruder, the oyster engages a defense mechanism within its body to protect itself from the intruder. The oyster begins to secrete a smooth, hard, crystalline substance around the intruder in order to protect itself. This substance is calcium carbonate-based and is commonly referred to as nacre. As long as the intruder remains within its body, the oyster will continue to deposit nacre around it, layer upon layer. After a few years, the intruder will be totally encased in a smooth and lustrous cocoon of nacre, which has now become a pearl. But how precious pearls are formed from what an oyster regards as merely protection against irritation is one of nature's most prized secrets. For all his technology and science, man is still unable to recreate this phenomenon outside of an oyster. For nacre is not just a soothing substance. It is composed of millions of microscopic crystals, each aligned perfectly so that light passing along the axis of one is reflected and refracted by the other to produce a tapestry of light and color. Meron ba kayong mga hindi ka nais-nais na sitwasyon ngayon? Take care of it. I mean, get on with it because God is creating a pearl in your life. Ano na yun? May problema ka ngayon, kasama niya.
may pagdurusa ka ngayon, kasama sa buhay yan. Kasama sa plano ng Diyos lahat yan. Kasama sa plano ng Diyos lahat na ikaw ay dumanas ng ganyan, na para bang wala nang solusyon. Let it stay! Let it stay, and you need to persevere. Kailangan manatili ka sapagkat diyan ginagawa ng Diyos ang isang mahalagang bagay, something that is so precious, na balang araw ay sasabihin mo, if I did not stay, I did not persevere in this suffering, this thing, so precious, would not have been for me. Ganyan ang buhay. I will witness in all my time. Sa lahat ng pagdurusa mo, let Jesus be lifted up. At sasabihin mo, kahit na ako'y nagdurusa ngayon, kahit marami akong problema ngayon, Jesus will still be lifted up because I am going to remain a living witness for the Lord. Now, the main plan of God in giving us lessons in life is for us to witness ang kanyang kabutihan. Paano mapapatunayan ang kabutihan ng Diyos kung hindi ka dumanas ng kahirapan? Paano mo papapatunayan ang pagpapagaling ng Diyos kung kailanman hindi ka malang nagkaroon ng sakit? Paano mo papatunayan na ang Diyos ay provider kung hindi ka man lang naubusan ng pera? Paano mo patutunayan na ikaw ay mahal ng Diyos kung hindi mo man lang naranasan na ma-unloved ng ibang mga tao? This is it. The plan of God is that in all your sufferings and everything that you go through, you will be a witness. Okay, now let's go back. Self-motivation for an effective Christian life. Okay, sabihin natin lahat yan. I will worship with all my heart. Because the worship is the main purpose of God for our life. And second, I will work with all my mind. Okay? To work is the main process. And I will witness in all my plight, sa lahat ng pagdurusa ko. Now, let these three be the main motivations in your life upang ang taong ito ng 2014, alam nyo, maybe daraan tayo sa maraming problema. Maybe daraan tayo sa maraming bagay na pipigilan tayo upang lumakad sa Panginoon. But if you say, I will worship with all my heart, then that will be a good motivation. Are you ready for that? Amen. Tayong lahat ay tumayo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Kami po ay dumadalangin na ikaw po ang magsilbing tagapagpatunay at establish mo po, Panginoong Diyos, ang lahat ng mga motivations namin ito na ikaw sasambahin namin. Hindi lang dito sa worship hall na ito, kundi sa araw-araw namin pamumuhay. Na ikaw, Panginoong Diyos, ang magbibigay sa amin ng kalakasan upang makapagtrabaho kami ng buong lakas at ibibigay namin, maglilingkod kami sa iyo ng buong lakas at sa lahat ng aming makakayang pagkakalog namin sa iyo. At gawin mo kaming buhay na patotoo sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na siyang magbibigay sa amin ng pinakamabuting bagay. Salamat po. Bless mo po kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.